Short testimony lang din po bago po ako magpatuloy sa ating Sunday sermon. Talagang napakabuti po ng Lord kasi ang tumayo po dito sa mga oras na ito sa harapan na to ay isang tagumpay na para sa akin dahil grabe po yung hectic na week ngayon kasi kahapon nag-exam po kami sa Birian and talagang dibdiban din po ang exam, hindi po siya basta-basta, talagang ubusan ba ng utak, ng brain cells kasi talagang yung utak ko mula Lunes siguro hanggang ngayon talagang gumagana sa awa naman ni Lord gumagana pa. So kaya nandito tayo ngayon sa harapan upang gamitin para sa kanyang ikalulugod na kanyang pangalan. Ano po? So ang marami naman talaga pong battles pag gagamitin ka ng Lord, di ba? Pero ang maganda po kasi doon is tayo po ay sumusunod sa kanya no matter what our situation is. Kahit po tayo ay physically tired and mentally tired, ang Lord po ang magsusustain sa atin. Ang mahalaga po ay may parating natin kung ano ang kanyang mensahe ngayong araw na ito na napaka-timely din po para sa buhay ng bawat isa. So sige po, without further ado, tayo po ay magsitayo as we read the Word of God in 1 Corinthians chapter 10 verses 13 to 14. Sabi po ng Amen ang nakakita na. Siguro po itong verse na to ay gasgas na, no? Pero talagang ang Lord ay laging may bagong mensahe para sa bawat isa. 1 Corinthians chapter 10 verses 13 to 14. Yan. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. Amen? He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Lord, maraming salamat Diyos namin makapangyarihan sa panibagong umaga na puno ng pag-asa sa piling mo, O God. Lord, sa iyong harapan ay nakatayo ang iyong lingkod. Panginoon, gamitin mo ko ayon sa iyong kagamitan. Panginoon, itago mo ko sa iyong likuran. At sa umagang ito, ang iyong dakilang mensahe ang matanggap ng bawat isa, Panginoon. Maging Lord sa buhay ng aking mga kapatid, bigyan mo bawat isa, Panginoon, ng wisdom na nagmumula sa iyo to comprehend whatever your message is, O God. And even, Panginoon, the submissiveness, Panginoon, ng mga puso na magpasakop sa iyo kung ano man ang iyong mensahe sa umagang ito. That as we hear your word this morning, Panginoon, we will follow and we will apply it in our daily living, O God. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord sa umagang ito. Hallelujah. Sige po. Halina po tayo magsiupo. So, sino po sa inyo ang nakakaranas ng pagsubok? Amen. Napakadami nga po ng mga pinagdadaanan ng bawat isa. Pero alam nyo po, ang maganda kasi sa isang Kristiyano kapag dumadaan sa isang pagsubok or iba't ibang terms po yan sa English, struggles, trials, hardships, kahit ano man po ang pagsubok na dumating, tayo po ay may assurance sa ating Panginoon, di ba? So, napakasarap pong harapin ang bawat pagsubok ng buhay kung alam natin na meron tayong dakilang kasangga sa bawat laban. So, ngayong umaga po, maybe this verse is really familiar na kayo sa verse na ito, pero alam po natin na laging may bagong mensahe ang ating Panginoon. Amen. And we know that God's word is always timely. At totoo lang po, talagang nag-meditate din ako ng word ng Lord, and dito po talaga ako dinala ng Lord sa word na ito na alam ng Lord ang pangailangan po ng bawat isa, and Amen. God knows how to speak to His children and people. So, ngayong umaga po, sige po, next slide po, ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatang from setbacks to comebacks. So, marami po sa atin nakakaranas ng mga setback. Ano nga po ba ang setback at comeback? Sige po. Sabi po dito, a setback is an obstacle or difficulty that hinders progress, causing a delay or reversal in plans or goals.
Marami po ba tayong mga plano sa buhay? Amen. Marami po ba tayong mga pangarap? Amen. May mga hinihintay po ba tayo? Amen. Amen. So, pero sa buhay po ng isang tao, wala pong kasiguraduhan kung ang lahat po ng ating mga plano, ang lahat ng ating mga hinihintay ay may kaganapan. Pero nandoon po tayo sa assurance na ang Lord po ang nakakaalam. Amen? So, ano naman po yung counterpart ng setback? Yung tinatawag nating comeback. So sabi, a comeback is a resurgence or return to a previous state of success or strength after experiencing adversity, defeat, or a setback. So maganda po ba na pagkatapos ng isang setback ay may comeback? Yes. Diba naman po sigurong nanaisin na nalugmok ka ng minsan, tapos ikaw ay hindi nababangon kailanman, di ba? So mahirap naman yon na maging stagnant tayo. When we say stagnant, talagang nandun ka lang sa isang place, hindi ka nagagalaw, hindi ka naaalis. But this morning, we will talk about, sige po, the truths about trials. We know po na somehow bilang isang Kristiyano, aware po tayo na talagang kasama na ang mga trials sa buhay. At yan po ay mga kasangkapan din na maaaring ikalago natin bilang isang mananampalataya. This morning, hihimayin lang po natin ng kaunti sa 3 puntos dito po sa sinasabi sa 1 Corinthians kung ano nga po ba ang katotohanan tungkol sa mga pagsubok na ating kinakaharap sa buhay. Sige po. Ang unang punto po, pasensya na po kayo sa presentation ko ha, kasi very simultaneous po talaga siya kasi direct po siya sa Canva. Yan. So, unang puntos po natin pag-uusapan, pero iisa-isahin po natin yan. Temptation or trials are common to mankind. Pag hindi po tayo nagdadanas ng pagsubok, baka wala na po tayo sa flesh. Amen? Diba? So, marami po sa atin, most of the time, magsabi po ng amen ang nakaka-relate, na alam na nakasama ang pagsubok, nagre-reklamo pa. Amen. Parang duda ako sa mga umamen nakakaunti So, marami din po sa atin na dumarating na nga ang pagsubok, pinipili pa ang mag-murmur kesa mag-isip ng solusyon. Amen. So, lahat po tayo nararanasan yan. And it is normal and common to mankind because that is one of our natures bilang tao. Bilang tayo po ay nasa flesh, lahat po talaga ng paghihirap mararanasan natin sa mundo. So ano po sabi doon sa una? Trials are already part of life. So yan po ay kaakibat na ng buhay ng tao. And there will always be a purpose kung bakit po tayo ay may mga pagsubok na kinakaharap. And minsan po ang ating common mistake is iniisip natin na kapag tayo ay nag-i-struggle, may kasalanan tayong nagawa. Amen? Diba? Sometimes we are condemning ourselves. Meron ba akong nagawa, Lord, na hindi maganda? Bakit ganito yung nararanasan ko? Kumbaga, we're not looking at the bigger picture of the situation. Kumbaga, we tend to condemn ourselves instead of praying to God and asking Him on how are we gonna respond on the situation. Yes. So sabi din po dyan, sufferings are inevitable. Ibig sabihin, hindi po yung napipigilan. Amen. Hindi mo pwede sabihin, kasalatan, dyan ka muna, marami akong bayarin. Hindi mo rin pwedeng sabihin na, Judith, wag muna, wala pa akong pangbayad. Diba? Reality speaking po tayo ngayong umaga na talaga yung mga pagsubok, nandyan na po talaga yan. Akibat na po yan ng buhay. Diba? Eh sabi niyo po na struggles come unexpectedly. Minsan sa buhay natin, diba? Sunod-sunod yung mga pagsubok. Amen po? Amen. Na parang siguro, somehow, mapapatanong tayo, ano ba to? Hindi pa tapos yung isang problema. Here comes, may problema na naman ako. Katatapos ng problema ko sa anak ko, ito namang asawa ko, nakikisabay pa. Diba? Marami tayong mga hininaing sa buhay na tinatawag, diba? So, somehow, this topic talaga is really to give us enlightenment on what beauty we can get from experiencing those trials. Na sa buhay po natin, hindi po yung basta dumadating na basta lang. Meron pong purpose ang lahat. So sabi nga po, no, ang mahalaga po kasi dyan, paano po tayo magre-respond sa bawat sitwasyon ng ating buhay? Tayo po ba'y mananatili na lamang na reklamador? O tayo po ba ay patuloy na mananangan sa ating Panginoon? So, sabi ko, are we in denial that we are struggling?
Marami po sa ating ganyan. Ako personally, I could attest to that. That most of the time, when I'm struggling, I'm just saying that I'm okay, I'll be fine. Yan po yung common line na sinasabi natin sa ating sarili. Na minsan, kinocomfort natin yung sarili natin na I will be fine, I'm just okay. Diba nga po kapag nagkukumustahan tayo, yung common na natatanggap nating reply, okay lang po, I am fine, di ba? Ganyan po yung laging reply ng ating mga kapatid pag nagkukumustahan. But beyond that simple reply, meron po tayong mga discerning spirit, di ba po? Na nararamdaman natin kapag may mga kapatid tayong nag-i-struggle sa buhay. Kaya nga minsan, magugulat ka lang din pag bigla mong kinumusta yung kapatid mo. Hindi naman kayo laging nag-uusap. Ikaw pala yung ginamit ni Lord. So, lagi ang Lord to the rescue po sa bawat trials na nararanasan natin. Amen. So, ano po dapat yung proper response natin dito sa first point? Kung saan naparte na po talaga ng buhay at common na ang ating mga trials na nararanasan. We must accept that we are struggling. Why? Because we must accept it for us to be humble in front of our Lord. Ang Lord, alam po ng Lord yung mga pinagdadaanan natin. Pero isa po sa natutunan ko sa buhay bilang isang Kristiyano ay ang talagang isuko sa Panginoon kung ano yung nararanasan ko. Kapatid, hindi masamang umiyak, hindi masamang kahit sabaw ka na talaga sa luha or sa sipon man sa pag-iyak kay Lord. Kasi yung iniiyakan mo, makapangyarihang Ama sa lahat. Amen. Na kaya kang i-rescue, na kaya kang i-deliver sa nararanasan mong pagsubok. Amen. Diba? Of course, given the fact that we have people that we could rely on, but bear in mind that they were just instruments din ng Panginoon. It's always the Lord who makes ways to rescue us in our difficult situations. Amen. And kung common na po sa atin ang trials, dapat common na rin po sa atin na tayo ay manampalataya sa ating Panginoon. Amen. Kasi mahirap naman po, nag-i-struggle na nga tayo, marami na tayong isipin sa buhay. Hindi na natin alam, dumarating tayo sa punto na hindi na natin alam kung anong uunahin natin, on how are we going to handle things kasi sabay-sabay. But if we choose to pray, to kneel down, and to surrender everything to the Lord, wala pong imposible na ang Panginoon ay mangungusap sa atin that there's a purpose why are we struggling. So sabi nga po, pagsubok man sa'yo ay pumapanday, ngunit sa presensya ng Diyos, wag na wag kang lulubay. Mahirap po, napakahirap kapatid na struggling ka na personally, even your spiritual is affected with all the things happening sa paligid mo. Yet doon ka pa nag-decide na ayoko na, Lord. Parang sobra naman na. Parang lagi na lang naman ganito, Lord. Yung expectations ko, di naman nami-meet. Parang binigay ko naman lahat, Lord. Diba? Lagi tayong, hindi naman lagi. I mean, there are times na talagang si Lord pa yung nasisisi natin. That we are not, sabi nga, how are we going to look at the bigger picture? Simply by knowing in our heart that the purpose of our trials is to make us better, faithful believers of God. Mahirap po kasi din kapag puro saya na lang yung nararanasan ng tao. Hindi naman sinasabi ko nawawala ng essence, pero parang papunta na rin po doon kasi nag-divert yung focus natin. That we are too focused on the things that make us happy. But how about the things that make us down? Yung mga bagay na feeling natin nagpapadown sa atin, but yun din yung mga bagay na magpapalakas sa atin. So, acceptance po ang key. Tanggapin na po natin na kahit anong gawin natin, talagang nandyan na po ang pagsubok. Hindi po yan maiiwasan. But what are we going, the thing that we must do is to embrace whatever it is. Bakit? Dahil sa pagyakap mo ng pagsubok mo, mas malaki ang bisig ng Ama mo na yayakap sa'yo. Hallelujah! Palakpak po natin ang Lord. Ang Lord, hindi niya po iaalaw yung mga bagay na yan na hindi kanya sasamahan. Totoo po yan. Never po nagpabaya ang ating Panginoon. Para saan pa na naging merciful ang ating Lord kung hindi tayo hihingi ng habag at awa sa Kanya? Yes, given the fact God knows your situation, but God wants us to be humble in front of Him. Minsan po kasi parang nagiging at ease, that's the word. Nagiging at ease na tayo na, ay anak ako ng Lord, alam naman yan ni Lord. Kita naman ni Lord. So, nasan doon yung humility natin? Ang gusto ng Lord, makipagniig po tayo sa presensya niya. During the trials, hindi po yung basta dadaan na lang na wala kang makukuhang lesson, na wala kang makukuhang substance or nutrients from the trials. Kasi lahat ng bagay may purpose. Amen. Amen. So, hindi po yung basta nangyayari sa buhay ng tao na wala lang, na para
tiktikin ka lang na parang paminta. Nakapagtiktik ka na, ibuburbur ka na. Hindi po ganon ang mga trials ng buhay. Meron at meron po yung ituturo sa bawat isa. At isa na po doon na talagang i-work out po natin yung faith natin sa Panginoon. Amen. Amen. Shall we move on to our second point? Tatlo lang po ito. Sabi po dito, temptation or trials, ay, parang second na ba yan? The trials we experience are bearable. Minsan mahirap po yung paniwalaan, di ba? Because sometimes may mga sitwasyon sa buhay natin na, say for example, ako na lang din ako lalayo. Di ba namatayan po ako ng aso? Pero nung buhay pa yung aso ko, lagi ko sinasabi, Bear, pag namatay ka, parang di ko kakayanin. O, kinuha ni Lord yung dog ko kasi nabubuo na siguro sa akin yung maling heart na parang masyado na akong affected dun sa aso ko. But there's a purpose sa mga bagay na nangyayari. So sabi ko, no, first point, God knows our capacity and capabilities. Yes. Tandaan mo kapatid, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng isang bagay na hindi mo kakayanin. Hindi po unfair ang Lord. Amen? Amen. God knows kung hanggang saan ang kakayanan natin. And like what I always say, there's always a purpose in everything. Na kung bakit ang mga trials na ito ay dumarating at kung bakit sa atin to binibigay. Because maybe God knows that one of your brothers cannot handle it and you can handle it. God knows the capacity of our strength on how we respond on things. Sabi din po, the Lord allows trials for a purpose. And we are not alone in the battle. Ito po yung pinakamahalaga. Sino po dito yung nakaranas na nalampasan nyo yung trial na hindi nyo alam kung paano nyo nalampasan? Amen. Na eventually nagising na lang kayo na, ay praise God, salamat Lord kasi kinaya. Na itawid, salamat Lord kasi binuhat mo ko all along ng journey na yon. Na akala ko Panginoon hindi ko kaya, pero kaya mo pala sa akin binigay kasi alam mong kakayanin ko. Because God is working out our patience as well. Mahirap naman po kasi na sa bawat pagsubok na ating nararanasan, unti-unti na pong nauubos yung tinatawag nating pasensya. Di ba? Ang mahirap po doon kapag dumating na tayo sa point na bawat kibot natin, irritable na tayo. Bawat kibot natin, ang lumalabas na lang sa bibig natin, puro reklamo. But what if during that time that we are struggling and that we already know right now that what we are experiencing are bearable because God knows our capacities. How do we respond to setbacks? Are we still serving the Lord faithfully despite our burdens and unanswered questions? Marami po tayong mga unanswered prayer pa. Pero sabi nga po, every delay is not a denial. Amen. And hindi po madali ang maghintay sa isang bagay na matagal mo nang hinihintay. Totoo din po. Pero paano po ba tayo nagre-respond sa ganong klase ng situation? Or maybe we are too focused on struggles already na hindi na natin nakikita yung iba pang pagpapala ng Panginoon. Na itong mga trials na ito, parang supporting details siya ng buhay natin. Na ito yung magpapalakas sa atin, ito yung papanday sa atin. The more na dinitiktik ka, the more na parang eager ka na mabuo uli yung sarili mo. And that will only happen if you are in the presence of the Lord. Amen. So the proper response to this kind of situation, the trials we are experiencing, must become ingredients of growth as we serve. Hindi po sapat na nagsiserve lang tayo sa Lord. We must grow. At ayaw po ng Lord na tayo ay maging stagnant. Kaya nga po, the Lord promotes. Amen? Yung mga nakikita pa natin sa mga kapatiran natin, dati na tagapalakpak ng pag-praise and worship, naging worship leader. So God promotes. Hindi naman madali ang pinagdaanan ng kapatid natin na ng bawat isa sa atin before the promotion, di ba? Laging nandyan yung trials. But titingnan po ng Lord yung heart natin. Tayo po ba ay Kristiyano lang kapag ka may blessing? O tayo po ay Kristiyano in whatever seasons of our lives? Because we know that in whatever seasons of our lives, our God is faithful and good. Amen. Amen. Hindi po nagbabago ang
ang Panginoon. Oo, pabago-bago ang pagsubok na ating nararanasan, pero ang Lord, hindi po siya nagbabago. Ay wag po tayo darating sa point na isisisi natin sa Lord yung nararanasan natin. Amen. Sometimes, by the time that you are experiencing a great trial of your life, that was also the perfect time that you examine yourself. You reflect on it. Baka may mensahe pala si Lord na dito ka na nagkukulang sa bagay na to. Baka hindi ka na humble. Baka nawawala na sa'yo yung patience. Baka yun yung wino-workout ni Lord. Itong anak kong to, nawawala na yung pasensya sa mga bagay-bagay. Tingnan natin kung hanggang saan yung faith, di ba? So there's always a test. Hindi lang siya basta trial, but it's also a test of faith to each and every one of us. So, tayo po yung lugi kapag kayang response natin sa sitwasyon na ganon, is pipiliin pa nating huminto kaysa magpatuloy. Diba? Kasi paano tayo manonurish during the trial times kung tayo po ay patalikod ang hakbang at hindi po pauna? Kung alam po natin na ang assurance natin ay nasa Lord, na hindi po siya basta-basta nagbibigay ng mga gantong pagsubok na walang purpose, di ba? So, dapat tayo ay Kristiyanong niyayanig, ngunit hindi padadaig dahil may Diyos nakakapit-bisig. Amen. Hallelujah! Sure po yan. Marami po sa atin ang makakapag-testify dyan. Kaya po tayo may mga testimonies. Dahil ito po ay mga patunay that from setback, each and every one of us could have a great comeback. Na hindi po tayo pwedeng magstay lang na tayo ay nalulunod sa setbacks or sa mga trials ng ating buhay. Na ang lahat ng yan dapat makita natin yung greater light or yung purpose o kung ano man yung nais na iparating ng Lord sa buhay natin. Humbleness pa rin po talaga yung papasok dyan. Na we learn to accept them whatever the pangungusap ng Lord sa buhay natin during the trial times na, Lord, kung ito po yung nagkukulang sa akin ngayon, help me God. Wala naman pong masama magpakatotoo sa Lord. Amen. Because by the time that we are weak, that is the time that we are strong. Again, kung hindi po natin i-acknowledge at iiwasan lang po natin at parang ipagsasawalang bahala lahat ng nararanasan natin, how are we gonna accept the mere situation that we really have to respond properly in each struggling situation of our lives? How are we gonna know kung ano ang purpose, kung ano ang nais parating ng Panginoon? Kung pilit mong iniiwasan, kung in denial ka sarili mo na, no, I'm not struggling, no, it's okay, no, it will pass, this too shall pass. Yes, it will pass, pero paano mo i-handle yung situation na yon? Mananatili na lang ba, nahahayaan mo na lang na kung tatawag nilang come what may, di ba? Na kung ano man ang mangyari, sige na lang, ganun na lang. Kung yan talaga yung kapalaran, di ba? May mga ganong tao. Pero tayo po bilang Kristiyano, naiiba po dapat tayo. Yung pananaw natin sa buhay, lalo't may Lord tayo, di ba? Kasi if we respond sa mga trials na yan, na parang wala lang sa atin, na parang, sige na, okay na, kahit ano na lang ang mangyari, na hindi natin kinikilala yung greatness at bigness ng ating Panginoon. Paano marireveal din yung will ng Lord sa buhay natin, di ba po? Mahirap naman po kasi talaga kapag yung sinatawag na wala tayong pakialam sa mga nangyayari. And even po sa trials ng ating mga kapatid, di ba, nakikibahagi din tayo. Hindi lang po yung sarili natin yung naiisip natin during the hardships, kundi we also, if we rejoice during the joyful moments of our lives, much more, dapat po tayong magpalakasan at magtulungan during the hardships of our lives. Amen. Kasi, that's why there's fellowship. Kaya sino po yung mga lugi, yung mga hindi po uma-attend ng gatherings? Mahirap po na tayo ay may pinagdadaanan na nag-a-isolate pa tayo sa bahay. Siyempre, during the isolation, ano ang gagawin ng kaaway? Tataniman ka ng tataniman ng kasinungalingan. Nag-iisa ka lang, walang nagmamahal sa'yo. Dito ka lang. Kasi alam ni Satan na during your isolation, sa kanya ka, na napapalayo ka sa Lord. But when you are attending the gatherings, kahit pa ang hirap, kahit parang bigat-bigat ng katawan mo, parang walang gana na yung buhay mo, kasi parang sunod-sunod na lang yung mga pagsubok na kinakaharap mo, pilitin mo kapatid. Because there is enlightenment once na ikaw ay nag-attend ng mga gatherings, nakipag-fellowship mo, especially every Sunday, na makuha mo yung message ng Lord sa'yo. Laging on time ang Panginoon. So lagi po nating tatandaan,
that the trials that we are experiencing are bearable. Hindi po tayo bibigyan ng Lord ng hindi natin kakayanin. So instead of saying na, Lord, binigay mo to, hindi ko nga to kaya. Lord, binigay mo to and kakayanin ko to sa biyaya at habag mo. Amen. Kasama kita, Lord, walang imposible sa'yo, and this will be my great testimony in the making. I-declare niyo po yung lagi sa buhay niyo na, Lord, hindi ako mananatiling ganito na parang duwag at bahag ang buntot every time na may trials. Ito pa, God will really let you face your fears. Kung alin pa yung mga ayaw mo, doon ka talaga ihaharap ni Lord. Because God wants you to overcome. Because you already overcome the world. So kung anak ka ng Lord at kiniklaim mo sa buhay mo na ikaw ay follower ni Jesus, you must know that God already overcome the world. And so are we, the children of our Almighty God. Hallelujah. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang Lord sa bagay na yun? Grabe po yung assurance, no? Yung po yung assurance na hindi po kayang ibigay ng mundo. Saan po tayo makakabili ng gano'n? Wala. Kahit pagano kadami ang pera mo, hindi yan mapapantayan ng assurance na binibigay ng Panginoon sa buhay natin. That all throughout, He will carry us together with our burdens, di ba? He could take up the cross. Kung gaano man ka-heavy yan, kahit feeling mo, lugmok na lugmok ka na. Nandyan lang naman yung kamay ni Lord eh. Pero minsan yung tao yung ma-pride. Iniisip pa ng tao, kaya ko to, kaya ko pa. Tapos nung time na lugmok na, saka babalik kay Lord, saka tatawag kay Lord. Buti na lang, napaka-merciful po ng ating Panginoon. Amen. Buti na lang ang Panginoon, di po niya sinisilip yung mga pagkukulang natin. Because paano na lang po tayo kung ang Lord po ay nagtatangi? Paano na lang po tayo kung ang Lord ay may examination na bawat pagkakamali natin may tara o hindi kita isasave, may tara kang isa. Diba? So ang hirap pag ganon, but we are so blessed. At the only way is to connect with Him. Of course, babalik pa rin po tayo sa basic prayer. That is our precious time with the Lord. Yung sabi nga po, kung alin pa yung basic, yung po talaga yung madalas hindi na pagtutuunan ng pansin. Amen? So kaya nga din po talaga lagi nababanggit pa rin, ito po ay paalala din sa bawat isa. That was the time na when we pray, we ignite in the presence of the Lord. At napakaganda po, alam niyo po, napaka-fulfilling nun. Naranasan ko na rin yung sa buhay ko, na dumating din po ako doon talaga sa, parang sabay-sabay na yung kabigatan ko. Alam niyo po, wala nang lumalabas sa bibig ko na nagpe-pray ako. Iyak na ako ng iyak sa Lord. But that is also a way of praying to the Lord, and God sees your heart and the desires of your heart. So be patient in the Lord, di ba? So hindi natin pwedeng pangunahan ng Panginoon sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Kasi lahat ng yan po ay planado na. Lahat ng yan ay nakasulat na, handa na, kumbaga handa na ang dadaanan natin. Pero kung nung sinabi ba ng Lord na dumiretso ka ba kapatid o kumaliwa ka? Ikaw ba ay nagpasailalim sa purpose niya sa bawat trial na nararanasan mo? O ikaw ay sariling pagnanais mo pa rin ang ninanais mong gawin? So marami po sa atin ang nagkakamali sa bagay din na yan. Kasi distraction po ang kapupuntahan yan. Ikaw ay humaharap ka na sa isang pagsubok, haharap ka pa ng panibagong pagsubok or distraction dahil sa katigasan ng iyong ulo. Nag-pray ka nga kay Lord, humingi ka ng gabay, hindi ka naman sumunod. So mahirap din po yun. So kakibat po ng paghingi sa Panginoon ng rescue is yung ating submission sa kung ano man yung will niya sa buhay natin. Let us not be prideful in front of our Lord. Now, once we ask for help in Him, see to it that we will work out na yung mga sarili nating mga intention ay isasantabi na natin, because it is clear to us that His purpose is greater than what is inside our heart. Sabi nga po sa Proverbs, di ba, marami pong planong mga tao, pero yung plan pa rin ng Lord ang nagpe-prevail. Kasi yun yung the best for us. Alam niyo ng Lord. And itong mga trials na ito, for a greater purpose to. Hayaan niyo po na tayo ipandayin ng mga trials na to. Because in the end, hindi naman po tayo maging stay, di ba, sa isang kapong panday, di ba? Hindi naman po siya naging stay na pukpok lang siya ng pukpok sa apoy. Kundi nakakagawa po siya ng isang matibay at matalas na sword, di ba? Say for example, gulok yung ginagawa ng panday. Diba? Parang tayo din bilang Kristiyano, kada dikdik sa atin, merong greater purpose kung bakit tayo dinidikdik. At maganda po ang kalalabasan nun. But just like the wine
hindi po siya maiilagay sa isang sosyal at magandang bote kung hindi siya dumaan sa pagyak-yak nung unang panahon. Yun po yung way ng paggawa ng wine. Pero ngayon may mga tinatawag tayong mga air compressor, di ba? Machine na ang ginagamit. Yet, nadudurog pa din yung mga ubas doon bago siya makapag-produce ng isang napakatamis at sarap na wine. So, ganun din po sa buhay ng isang Kristiyano. Hayaan lang po natin yanigin tayo ng bawat pagsubok dahil after po ng mga bagyo, sisikat muli ang araw at buhay po ang ating pag-asa sa Amen. ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Sige po, moving on po sa ating last and third point. God is faithful to help us endure. He will provide a way out, di ba? So, napakabuti po ng Panginoon kasi, yun nga, planado na ang lahat. And of course, alam naman natin na kapag ang ating Diyos ay matagumpay, matagumpay din po ang kanyang mga anak. Di ba? So, He will provide a way out. Hindi po hahayaan ng Lord na tayo ay, kumbaga, ay masunog lamang sa ating pinagdadaan ng mga trials, kundi it is for a greater purpose sa buhay natin na ang kalalabasan po nun is maganda. Hindi po hahayaan ng Lord na forever na lang tayo na nag-i-struggle. Sabi nga po kanina, di ba, i-assess natin yung sitwasyon din. Mag-ask tayo ng wisdom sa Panginoon. Sometimes, mahirap talagang i-assess because hindi natin magigets yung situation because we are so burdensome, ang dami nating iniisip, napakabigat na, pagod ka pa physically. Why not ask the Lord for wisdom? Lord, what is the best thing to do? Lord, lead the way. Diba? So we have to stand firm in faith. Dapat hindi natin bitawan yung pananampalataya natin sa Panginoon. And the Lord is with us every step of the way. Sabi nga, diba, lagi po natin sinasabi, the battle belongs to our Lord. So hindi po tayo hahayaan ng Lord na mag-suffer for a long time. Meron po ang Panginoong timeline na Kanya. Huwag po natin pangunahan yung sitwasyon na habang buhay na lang akong ganito. Yan yung common mistake na lumalabas sa bibig ng tao. Ganito na lang ako palagi. Sino may sabi na walang katagumpayan sa presensya ng Panginoon? Sino may sabi na limitado ang power ng Panginoon? Di ba? So, wag po natin yung kakalimutan. Let us always acknowledge how great God is in our lives. Amen. Sabi nga po, di ba, do we still acknowledge how faithful God is? That He will not only provide a way out of the chaos, but will even join us until we reach the comfort place we are longing for. We know that during that time that we are struggling, we want comfort. Diba? Minsan nga, yung simpleng yakap nga lang ng kapatiran kapag ka nagkukumustahan, di mo alam, may malaking impact yun sa kapatid mo, may pinagdadaanan pala. Sa pamamagitan pala ng yakap mo, naramdaman niyang may nagmamahal sa kanya, na hindi siya nag-iisa, na dapat pala maging open lang siya, na ito yung pinagdadaanan niya. So, ang proper response po natin sa ganitong klase ng situation, there is nothing more comforting than dwelling in the presence of God, who is our living hope and our great companion. Si Lord po yung kakampi na hindi ka iiwan. Si Lord na kahit anong laban, hindi ka pababayaan. Amen. Si Lord na pag nahihirapan ka na, bubuhatin ka. Amen. Kung lugmok ka na, itatayo ka. Amen. Saan po natin makukuha sa mundo yon? Wala po. Diretsahan mo, wala po. Only God can deliver and can carry us during the trial times of our lives. So sa oras na nahihirapan, tumawag sa Panginoon at manangan, sasamahan Kanya at gagabayan. Amen. Hindi po maramot ang ating Panginoon. Amen. Para saan pa na sinabing His love endures forever? Nandun po yung love ng Lord, even nga po sa mga kasalanan natin, di ba? Why are we forgiven as we ask? Because He loves us. So fair and just po ang ating Panginoon. So sa bagay pong ito, ang wag na wag po nating tatalikuran ano man ang mangyari, ano man ang bagyo, maiwan man tayo ng lahat ng tao. Pero hindi naman po rapture sinasabi ko So God is faithful to help us endure. Believe that in your heart. Always remind yourself, God will help me endure. Diba? Hindi pabaya ang Lord. Never. Kaya nga He is unchanging. He is the same yesterday, today, and forever. Kung ano ang ginawa ng Lord before sa buhay ni na Abraham, ni na Moses, at sa lahat ng mga taong nagtapat sa Kanya, kaya din gawin ng Lord ngayon. Because He is the Alpha and Omega.
And He is the author and the finisher. Ang sinimulan ng Lord sa buhay natin ay tatapusin niya. Hindi ang Lord yung tipong nagbibigay at iniiwanang nakatiwangwang lang. Walang growth, walang breakthrough. Ang Lord po is God of victory sa buhay ng bawat isa. And many times we could attest to that, how faithful God is in our lives. And before we finish our sermon this morning, of course, we will share at least 3 people in the Bible who experienced a great comeback after setbacks. So, sino po yung una? Si Joseph the Dreamer. Si Joseph na ibinenta po ng kanyang mga kapatid. Di ba parang sakit noon na yung pamilya mo, yun yung inaasahan mo na unang-unang susuporta sa'yo, unang-unang makakaramay mo sa pagsubok na kinakaharap mo physically, di ba? Because God is Spirit. Pero yet, anong ginawa ng mga kapatid niya? He was sold by his brother in Egypt to become a slave. Di ba? Si Joseph parang paborito siya ng kanyang ama. Siguro nandun din yung nabuo yung inggit ba ng mga kapatid. That's why nagawa nila yon. So ano nangyari sa buhay ni Joseph nung siya ay ibinenta? Siya ay nangamuhan sa mag-asawang Potiphar. Naging faithful po siya. Naging tapat siya sa paglilingkod sa kanyang amo. Pero ano po ang nangyari? Dahil sa pagnanasa sa kanya ni Mrs. Potiphar, siya ay talagang parang inaakit niya, pero dahil siya ay faithful, ano po, sabi, tumakbo siya at naiwan ang kanyang balabal. Pero dahil nabuo yung galit sa puso ni Mrs. Potiphar na hindi niya nakuha yung gusto niya, ang ginawa niya, binaligtad niya si Joseph at sinabi niya sa pagbabalik ng kanyang asawa na siya ay pinagtangkaang gahasain ni Joseph. And what happened to him? He was imprisoned. But he has no fault, di ba? Kasi nga siya ay faithful. But here comes a great comeback in his life where he rose to prominence because he became an interpreter of a dream. Na kung saan may paparating na kung saan sa buhay ni Joseph, di ba sa Egypt po, dumanas ng famine or taggutom. Actually, sa panahon po natin ngayon, nararanasan din po yan ng mga taga-Africa. Sobrang nakakaawa po yung sitwasyon ng mga tao sa Africa. Na talagang makikita natin kung gaano sila kapapayat, na parang wala lang pag-asa kung titingnan kung wala kang Lord, kung titingnan mo sila, grabe yung mga katawan nila. So sa buhay ni Joseph, no, how come na after the imprisonment na siya ay na-accuse of a sin na hindi naman niya ginawa, here comes a great comeback na dahil sa kanyang pagiging isang interpreter ng panaginip, siya ay naging sikat sa Ehipto at siya ay tinanghal or in-appoint na second in command of Egypt, kung saan na-meet din niya yung mga kapatid niya at forgiveness came to him as well. So nakita po natin, no, sabi nga po sa Genesis 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Then again, there is a purpose kung bakit naranasan yun ni Joseph, kung bakit siya yung ini-appoint na maging second in command of Egypt, because darating yung time na talagang sa buhay niya, marireveal ang greatness ng Lord, na yung pagsubok na naranasan niya is for something to be accomplished. Hindi po kasi tayo makakaranas ng katagumpayan kung hindi muna tayo na-prepare at nadiktik ng gusto. So second po, sino po yung second character in the Bible? Of course, si Job. Kilala po natin si Job. Napakatindi po ng pinagdaanan ni Job. In-endure niya lahat. Immense suffering, losing his wealth, getting sick, and losing his children. Wala pong natira sa kanya. Yet he remained in the presence of God. He remained faithful to God. And what happened to his life? His great comeback, God restored Job's fortunes, giving him even greater blessings. Higit pa po yung ipinalit ng Lord sa lahat ng nawala sa Kanya. So kapatid, sa buhay natin, ready po ba tayo na may tanggalin ang Lord sa buhay natin? Because ang kapalit po nung tatanggalin na yun ng Lord is a greater thing in our life. Amen. So kung nawalan ka ng trabaho, malay mo, alam ng Lord that you need a better job. So kung nawalan ka ng kaibigan, alam ng Lord na hindi makakabuti sa'yo yung kaibigan na yon. Kaya ang Lord din naman ang magpapalit
ng mga tamang tao sa buhay mo. Naalala ko may isang youth na nag-testify na parang sabi niya, before, parang wala siyang mga kaibigan. Parang feeling niya naubos yung kaibigan niya. Pero nung na-invite siya sa church, dito niya naramdaman talaga yung grabing love na parang, ay, mahalaga pala ako kasi parang dati itsapuera lang ako, OP lang ako, outcast lang ako, na parang feeling ko walang gustong kumaibigan sa akin. But nung siya ay na-invite sa church, naramdaman niya yung dakilang pag-ibig ng Panginoon sa buhay niya. So ganun po ang buhay, parang buhay ni Job. Minsan may kailangan pong alisin, minsan may kailangan pong tanggalin, kasi meron pong greater na paparating. So sabi nga po ni Job, no, after Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. How good it is, di ba? Nakakala mo nung nawala sa iyo yung isang bagay na napakahalaga sa iyo, dead end na. Minsan may ganun tayong moment sa buhay, wala na to. Nawala na yung pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Paano pa ako magpapatuloy? But what if the purpose of the Lord is to give you greater than what you lost? Lagi ko nga po pinanghahawakan sa buhay ko personally na a loss of something is a gain of greater thing. Lagi ko po yung pinocomfort sa sarili ko para hindi po ako mag-dwell sa nawala sa akin, kundi mag-focus po ako sa greater purpose at will ng Panginoon. Kasi mahirap po na tayo ay maging affectionate sa nawawala sa atin, na mag-focus po tayo sa kung anong sitwasyon natin. Hindi na po natin nakikita yung greater purpose kung bakit nangyayari yon. Hindi na po natin nauunawaan kung ano ang gustong i-work out ng Panginoon. And the last person in the Bible is Moses. So si Moses po, he escaped Egypt because he killed an Egyptian taskmaster. So he did that to save a Hebrew. Doon po, hindi ko na po ito masyadong pakakalawakin. But ito po yung setback na naranasan ni Moses. Parang na-exile siya sa Egypt. So he fled from Egypt. But ano yung naging comeback ni Moses? As we all know, the Lord called Moses back to Egypt to lead His people. Imagine na parang ikaw ay inalis sa Ehipto dahil sa isang kasalanan na gawa mo, yet ikaw ay pinabalik ng Lord on that same place, di ba? For a greater purpose pa din, na ikaw pala ay gagamitin ng Lord to lead His people to come out on slavery in Egypt. Diba? Sabi po, so now go, sa Exodus 3:10, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Makikita po natin, no, minsan, may mga bagay talaga tayong hindi naiintindihan. Minsan may mga question tayo na, bakit naman Lord ako ba? Ako naman may mga struggle din sa buhay. Paano ko sabihin sila, Lord, bakit ang hindi? Paano kung alam ko na ikaw talaga yung dapat kong gamitin sa pagkakataon na to, di ba? So, sa buhay natin, huwag po papasok sa atin yung tinatawag na self-condemnation. Dahil yan po ang magpapababa sa atin, na lagi mo sabi sarili mo na ganito na lang ako, ito yung nagawa ko, siguro hindi na talaga ito ma-work out, ganito na lang talaga ako until the end. But what if mag-focus ka sa Panginoon kung ano yung kaya niyang gawin to transform you into better person. Diba? Sa buhay ni Moses, diba parang isa rin siya sa mga takot na mangaral, pero siya yung ginagamit ng Lord at ginamit ng Lord to lead the people. Hindi madaling mag-lead ng ganong kadaming tao at matitigas pa ang mga ulo. Yet ikaw ang ginamit ng Lord. How come? Kung sa sarili kasi natin mga kapatid, kung titingnan natin ang sarili natin, hindi talaga natin kaya. Pero kung titingnan natin na mas malaki ang Lord na nag-utos sa atin, ang Lord na gumagamit sa atin, hindi po tayo mahihirapan na magpatuloy na gawin yung kalooban niya. So sa buhay po ng tatlong taong to, ni na Moses, ni na Job, ni na Joseph, hindi hinayaan ng Lord na yung mga setback nila ay patuloy silang hatakin patalikod. But the Lord made a way for them to come out of that setback and for them to experience the great comeback of their lives. Na siguro kung tayo din nakasitwasyon ng buhay nila, hindi natin maiisip na mangyayari ng ganon, na ganito pala yung nais ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. So sa mga trials, mga nararanasan natin, may mawawala, mahihirapan tayo, iiyak tayo, mapapagod tayo, lahat mararanasan natin. But magpatuloy lang tayo because God is with us all throughout our journey. So, next slide po. Takeaways na po tayo. What is ano po yung mga bagay na dapat nating gawin during the trials? Of course, we must still always raise a hallelujah to the Lord.
wag na wag po natin kakalimutan papurihan ng Panginoon sa buhay natin. Kahit bigat ka na, wag naman sana kapatid makita sa buhay mo na parang pinagsakluban ka ng langit at ng lupa. Sana makita pa rin sa atin na may Diyos tayong buhay Amen. at tapat. Na hindi parang dead end na ng buhay natin dahil lang may pagsubok ka, patong-patong na lahat, halatang-halata sa itsura mo na parang hindi ka mananampalataya. Mahirap naman yun na ma-question tayo na, akala ko ba Kristiyano ka? Bakit ganyan yung pananaw mo sa buhay? So let's still raise a hallelujah to the Lord. Next, embrace the situation. From there, acceptance will take place and it will not be difficult for you to move forward. Seek the Lord more. Napakahalaga po niyan. Dwell in His presence. Trust in God's plans. Of course, huwag po tayong manakit sa sarili nating mga plano. May greater plan po ang Panginoon. Acknowledge the distress. Yan, or yung paghihirap na nararanasan natin. Regain your strength in Him. Wala na pong iba pang greatest source ng strength kundi ang Panginoon. Amen. And how are we gonna gain our strength? Pasayahin mo ang Lord. Maglingkod ka pa rin. Pakita mo sa Lord na kahit binabayo ka na ng bagyo, nagpapatuloy ka pa din. Lastly, thank the Lord for all He has done. Huwag po natin kakalimutan maging grateful sa Panginoon sa lahat ng mga nararanasan natin. Because in whatever season, our God is always good, no? Sabi nga po, no? Yan. Sabi nga po ng isang kanta ni Jonathan McReynolds, no? So, may your struggles keep you near the cross. May your troubles show you need God. May your battles end the way they should. May your bad days prove that God is good, and may your whole life prove that God is good. God is good. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. So sabi din po, lastly, to end the message of the Lord this morning, let your breaking be your breakthrough. Let your trial be your greatest triumph o katagumpayan. And let those testings be your great testimonies. So the Lord is good. He will fight for you, and remember that He never lost a battle. To God be all the glory. Palakpakan po natin ang Lord sa umagang ito. Tayo po ay tumayo. Nais